Sinasabing nagmula ang mga Badyaw sa mga isla ng Sulu at hilagang parte ng Borneo. Sa nakalipas na 50 taon, karamihan ay nagmigrante sa Malaysia at hilagang parte ng Pilipinas dahil sa gulo sa ARMM. Pinuntahan ng aming grupo ang isang Badyaw settlement sa barangay Maharlika sa Taguig upang humingi ng panayam kung paano sila napadpad sa magulo at malawak na lungsod ng Taguig at upang malaman natin ang kanilang paraan ng pamumuhay sa lungsod. Ang lugar na ito ang nagsisilbing tirahan ng mga Badyaw. Dito sila pinatira ng pamahalaan ng barangay Maharlika sa Taguig upang hindi na sila tumira at magpakalat-kalat sa mga kalsada. Kilani to. Ako po pala si Francisco na lang po. Ito po yung classmate ko. John Ray po. John Mark po, John Mark. Taga PUP po. PUP Taguig po. May mga tanong na po sa amin na about po sa inyo. So, di bali po, saan po kayo galing na probinsya po? Mindanao lang po, Hulo. Hulo sila po. So, ano po ba yung nangyari sa area nyo? Punta lang kami dito, may bangka rin kayong kumpleto yun. Hindi magandang pagkanakuhay namin doon sa Mindanao kasi ni-hold up din kami sa mga mukhang. Opo, so yung nangyari po yung nagulo yung... Oo, nagulo rin. Kasi wala na kami bangka, wala na kami mga makina. Tinanong naman ka ng... Madala yung bagyo po Madala yan. sa mga bagyo, punta lang kami dito. So kasama po pala dito sa mga area doon sa may Dalang Pacific. So doon po kayo dating dati. Opo. Madala yung bagyo. Ano po ba yung nililig? Ang ano nila dito, para din, kasi di ba, lalo pag December, pag December kasi sa atin, also yung namimigay-migay talaga tayo. So yun ang ano nila sa dito, na pag December, nakakaano sila ng mga pamasukan ng pinagbabayad sa kanila, sa mga sasakyan, di ba? So ang kaya yun ang pinagbabawa sa kanila. Yung dito, ini-implement dito. Ito po, dito siguro ko related siguro pag ano, kagaya tag-init, di ba? Pag tag-init din, hindi sila makaano ng dagat dahil mainit eh. Yun ang nasabi niya na noong last, ito, ang buwan yun? January, February, March, na mainit. Marami na ng dandamanay. Bakit? Sa init. Kasi, siyempre, sobrang init. Lumalaway sila, manguha sila ng mga pearls, di ba? Pakita mo lang to. Ganda makita. Ito, pakita mo lang yan. So ano po yung pinakatawag po dito sa niluluto? Panggi lang ito. Panggi. Panggi. Panggi po, panggi. Sa inyong kamanting kahoy. Kamuting kahoy po to. Sa ilan o? Boneless na po siya. Boneless na yan. Yung pinagkain namin. Basta mabuhay din kami. Ano pong klaseng isda? Tilapia yata. Hindi tilapia isda sa baso lang ito. Isda sa bato. Yun mga tamban. Kabalyas. Galunggong. Galunggong. Bangsi. Yun lang, pinahingi lang Ano ito. yung pinakabigas nyo? Ito lang. Tinan mo isang miss kami, isang kumakain. Ganun na umaga tanghali, wala kang makain. Ngayon lang kayo makakain. Saan nyo po nakuha yung mga pinanggalan? Manghingi lang kami. Dito lang po sa area na to. Mga isang araw, mga 80, pinakataas 100 lang. Ngayon lang pag-uwi ng pagkain. Dito lang po sa lugar din na to. Ikot-ikot lang isang lang. Ito po yung yung lasa nyo. Ano po yung lasa?
Yun lang ano niya kung sa anong ulo niya, ang tubig sinapit lang. Pwede mo matikman. Pwede Hindi. kamay na po. Okay lang, okay lang. Patikman ko lang po sa mama. Hindi ko alam po. Maganda lang. Titikman ko lang po. Maganda ilagay ng sukal yan. Parang natural lang po siya na ano yung kamote. Tapos titimplahan niya na. Kamuti lang yun. Ang kamuti tapos ginagamit sa mga ano. Minamasan po. Oo, tapos Piniprito niya po po siya. hindi yan. Ganun nga. Yan na po. Tapos Kuya, ilan po yung anak niyo? ako? Opo. Walo ng anak ko. Wala po. Pero po pwede po ba ano, makausap ko makapag-usap kami ng isang bata. Kaso pinatugto ka lang. Kaso pinahalang yun. Yung tinitirahan nila. Yun ang problema, yung tinitirahan nila dito kasi nag-rent sila ng mga kwarto. Tapos, nakakita lang sila dito ng mga kwarto na per head ang bilang ano kanila. Per head yung singil, araw-araw. Bilang mo nang mag-upro na karami na talaga per head. Halimbawa, halimbawa, 5 anak siya, 2 sila mag-asawa, di 70 lang, 70 araw-araw yan. Yun ang yun. Paano po kayo dito pag umuulan po? Dito lang kami. Kung malakas ng ulan, punta kami doon sa Muski. Ibig sabihin nagbaba po dito. Umakbo kami doon. Sa Muski, hindi yung Muski kayo na malaki. Doon kami. Ini-evacuate po kayo doon. Tapos, kung mayroon dyan mga barangay, tumatawag doon. Tinutulungan naman po kayo. Kasi yung mga anak ko yan, maritin mag-aral dito. Napasok na rin po sila sa eskwela din ng ano, nakikitabay na rin po. Ano naman po yung mga grade na tinuturuan niyo? Ang ano kasi dito, Teger, kinder lang to. Kinder. So, sa kanila kasi kahit sabihin mong ganito, hindi sila nakapag-aral. Ah, Ano lang, mag-enroll sila, gano'n. Yung program, o yung school po na yun, mga graduating ko lang sila. Para magkakaan. Sino ba yung mga teacher ko kayo? Ako lang. Okay lang po. Lahat ako ng subject yun. Oo. Eh, di tinutulungan niyo po sila mag-tagalog na. Ang marunong na. Yung pinaka pinabubuhay niyo po dito sa Ganun, magtitinda rin kami. Ang mga iba ito manghihingi lang sa kabahay-bahayan. Basta mabuhay rin kami. Ang gusto namin lang, kahit sabihin mo lang sa mga boss niyo, ang gusto namin may bangga kami, may sariling kami, hindi na kahit punta dito mangat. Kasi makaya rin sa amin. Opo. Kasi tinang magandang katawan namin, wala naman kami Mga sakit. Yun lang. Kung mayroon kami bangka, basta may tumutulong lang sa amin. Kahit hindi lang doon sa malapit lang kami sa dagat, yun lang. Gusto namin. So, sabihin po pala, ang parang gusto niyo na po dito pumunta para trabaho, para makabalik po dun sa lugar niyo, tapos bumalik ang pamumuhay po dito. Sa mga bangka po din. Oo, pwede lang. Kung magtrabaho, halimbawa kung magawa, hindi kaya namin. Pero kung may tumutulong sa amin ng mga makina, bangka, yung mga pera, babalik kami doon. Sa kanila, ang kanilang self-assistance. Ang ano nila kagaya niya, magtitinda-tinda sila ng mga hitaw-hitaw na yan, di ba? Ganyan, hindi yung mga dala-dala siya, nagtitinda sila. Ay, nilalako na kami po. Lako-lako. Mga bulipas yun, bikutan. Habang kami patungo ng City Hall upang mangimbita ng resource speaker. Nakasabay namin ang mga kabataang Badyaw na aktwal na humihingi ng konting barya sa mga jeep. Kadalasang nakasulat sa mga sobreng kanilang ipinamimigay ang mga katagang, Sir, Ma'am, maawa kayo sa Badyaw.
Kapansin-pansin na karamihan sa mga badyaw na nalilimos ay mga kabataan at mga kababaihan. Presidente ng Badyaw, si Tinglani Santilani. Siya ang naka-assign bilang facilitator ng mga badyaw na siya yung nag-ikot-ikot sa buong Taguig. Na yan ay iniikot niya para pagbawalan yung mga kapwa niya badyaw na nagpapalimos, ganyan, nangihingi, sasakyan, paket-akya para manghingi lang ng pera para sa pang-araw-araw nilang expenses. So, kukunin natin yung punto ng mga jeepney drivers para sa mga badyaw. Ano yung pananaw nila? So, andyan si Manong, si Manong Peter Salazar na sasagot ng mga ilang katanungan. So, ano po yung pananaw nyo ng mga Sige po. Yung ano naman po, kapag di ba, umakyat sila sa jeep nyo po, ano po yung posibleng panganib po? Ano po yung nasa isip nyo pag umakyat sila ng jeep? Ano po yung ginagawa nila? Ganun lang po. Tapos, kumakatapos lang sa likod. Tapos bigla na lang po sila. Salamat po. Siyempre, magbibigay ako ng limos. Bakit po? Bakit? Para sila makatulong din sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Naniniwala po ba kayo na kailangan nyo talaga sila? Abay, siyempre naman dahil sa kanilang ginagawang paghihingi, panlilimos. Kaya sila nangangailangan matulong. Ano naman po yung naiisip nyo na pwedeng itulong ng mga may kapangyarihan para maiwasan yung pamamalimos ng mga badyaw? Magandang tamang edukasyon at magandang tirahan. Yun lang. Salamat po. Yung mga ilang oras na paunlakan niyo po kami. Konting tulong lang po bilang mga estudyante lang po kami. Kasi wala pa rin po kaming trabaho. Ayun lang po yung Nakakatuwang isipin na sa kakaunting pagkain na aming bitbit ay nakapagbigay kami ng ngiti sa kanilang mga labi. Maraming salamat po. Maraming salamat po. thank you. Bukay ka makatulong. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sunod na pinuntahan ng aming grupo si Teacher Becky, ang guro ng mga badyaw sa isang daycare sa barangay Mahalipan. Sa aming daycare center, na dito namin ginaganap ang aming daily activity para sa mga bata ng mga badyaw para sila ay maturuan ng magandang asal, values na tutulog sila, para sila hindi naman aapi-apihin sa labas. Pero ano yung mga content activities po na ginagawa? Ang maayos pa yung mga kagaya ng mga
Winter. Okay, you're welcome. Salamat po. Sige. Sir Pinlani, salamat po.